Elena, salamat talaga ha. Kung hindi mo ako tinanggap dito, baka kung saan ako napunta. Wala yun, Janice. Mas mabuti nang dito ka kesa bumalik ka sa trabaho mo sa bar. So, gaano ka katagal dito, Janice? Hindi ko alam, Jacob. Sorry kung istorbo ko sa inyo mag-asawa ha. Naku, hindi ka istorbo. Kaibigan kita, tandaan mo yan. Matagal na kitang iniikayat na tumigil na sa trabaho mo. Kaya natutuwa akong nagpasya ka na ring tumigil ngayon. Sana makabawi ako. Ayoko kasing lagi akong pabigat sa inyo. Hindi mo kailangan mag-alala. Saka, naikwento naman ni Elena sa akin na wala kang ibang kamag-anak dito. Kaya alangan naman na hayaan kanya magpalaboy-laboy. Maayos ang takbo ng lahat sa unang linggo ng pagtira ng kaibigan ni Elena sa bahay nila. Nakakatuwang makita si Janice na parang tuluyan nang nagbago. Hindi na mukhang pagod ang itsura niya, hindi na makapalang makeup na pang-bar, at hindi na laging lasing o nanghihina. Nagluluto siya, naglilinis at nakikitawa sa simpleng buhay ni na Elena at Jacob. Sa isip-isip ni Elena, tama ang naging desisyon niya. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong siya sa isang kaibigang muntik nang mapariwara ang buhay. Ngunit may ilang sandali na hindi niya maipaliwanag ang biglang pananahimik ni Jacob kapag nasa paligid si Janice. O ang mga sulyap na akala niya ay simpleng paggalang lang, ngunit may kakaibang lambing. Sa tuwing napapansin niya yun, sinasabi niya sa sarili niyang imposible dahil asawa niya si Jacob at kaibigan niya si Janice. Pilit niyang iwinawaksi ang kanyang kutob. Elena, pwede ba akong maligo muna? Para kasing hindi ko na matanggal yung amoy bar sa balat ko eh. Sige lang, gamitin mo lang yung blue na tuwalya sa banyo. Kailangan mo ba ng sabon? May extra ako sa cabinet. Hindi na, Jacob. Meron naman ako. Thank you. Han, bakit parang ang helpful mo naman bigla? Wala lang, tumutulong lang ako. Kaibigan mo yan, di ba? Ikaw naman, oh. Habang naliligo si Janice, napansin ni Elena ang kakaibang sigla ng asawa niya, na parang mas alerto kapag nandyan ang kaibigan. Hindi naman lantaran, ngunit sapat para magtaka siya. Sa kusina, biglang nagpresenta si Jacob na siya na ang maghuhugas ng plato. Isang bagay na bihira niyang gawin. Tumingin lang si Elena at ngumiti. Pilit iwinawaksi ang kaba sa dibdib. Ayaw niyang dumihan ang kanyang isip. Nang lumabas si Janice mula sa banyo, kumalat agad ang mabango nitong halimuyak. Mas maaliwalas ang mukha at napatingin si Jacob sa kanya ng mas matagal ng kaunti. Ngunit pinili ni Elena na huwag pansinin yon. Elena, pwede bang pahiram muna ng charger mo? Nasira kasi ang charger ng phone ko eh. Sa kwarto ko, kunin mo na lang doon, Janice. Tinatapos ko pa kasi itong niluluto ko eh. Sasamahan na kita, Janice. Baka kasi mahirapan ka sa paghahanap. Huwag na. Ako na lang. Uy, Jacob, bakit mo naman kailangang sumama? Concern lang. Baka may mga nakatago kang gamit eh. Nang makita ni Elena na parang nagmamadaling tumayo si Jacob para samahan si Johnny sa kwarto, parang may matalim na kutsilyong tumusok sa dibdib niya. Masyadong mabilis at mapilit ito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Jacob at doon niya napansin ang mabilis na pag-iwas nito ng tingin. Hindi malakas ang hinala niya, ngunit sapat na para magkaroon ng bigat sa dibdib niya. Bago pa man makarating si Jacob sa pintuan, biglang nagsalita si Janice na okay lang daw at halatang naiilang sa sitwasyon. Mabilis na nakahinga si Elena nang umatra si Jacob. Ngunit kahit ganon, hindi na nawawala sa isip niya ang eksenang nakikita lang niya dati sa mga pelikula. Yung parang simpleng kilos na may laman pala sa likod. Pinilit niyang ngumiti, subalit may pader ng tumayong hindi niya alam kung paano ibabagsak. Elena, anong ulam natin? Gutom na ako eh. Tinola, nagluto ako kanina. Uy, Jacob, favorite mo yan, di ba?
Ha? Oo. Oo, favorite ko. Paano mo nalaman, Janice? Sinabi mo dati, di ba? Sa kwentuhan natin noon? Oo, tama. Siguro doon niya narinig yun. Habang kumakain silang tatlo, ramdam ni Elena ang kakaibang tensyon sa mesa. Hindi ito tulad ng dati na puro hirap ang kwento ni Janice at puro payo ang binibigay niya. Ngayon, mas madalas tumingin si Janice kay Jacob. At si Jacob naman, mabilis madistract sa bawat salita ni Janice. Tumitig si Elena sa pagkain at pilit pinakalma ang sarili. Hindi siya basta-basta maniniwala sa kutob niya. Ngunit ang sunod-sunod na maliliit na kilos ay tila maliliit na piraso ng puzzle na ayaw mabuo, ngunit unti-unting lumilinaw. At ang pinakamasakit, ayaw niyang mag-isip ng masama sa kaibigang tinulungan niyang makabangon mula sa putik. Hindi mangyayari yun. Yun ang sabi niya sa kanyang sarili. Hindi gagawin ni Johnny sa kanya yun, lalong-lalo na ang kanyang asawang si Jacob. Elena, late ka na. Hindi ka ba papasok? Papasok ako. Inaantok lang ako ngayon. Janice, ikaw, wala ka bang balak maghanap ng trabaho? Bukas siguro. Gusto ko munang mag-adjust dito. Walang problema. Mag-relax ka lang muna dito, Janice. Ilang taon din kasing puro trabaho ka eh. Oo nga, tama. At kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang ha. Salamat. Sobra-sobra na talaga ang pagtulong niyo sa akin. Sa gabing yun, unang beses nang nakaramdam si Elena ng malamig na distansya sa pagitan nila ni Jacob. Hindi niya alam kung totoo ba o pagod lang siya. Ngunit tila ibang tao ang asawa niya kapag kaharap si Janice. Hindi naman bastos, hindi naman lantaran, ngunit may kakaibang tensyon na parang may lihim na biro silang hindi naririnig ni Elena. Umakyat sila sa kwarto. Nauna si Jacob at naiwan si Elena sa sala upang patayin ang ilaw. Pag-akyat niya, nakita niyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Janice at may aninong kumilo sa loob. Napahinto siya ngunit mabilis ding umalis ang anino at nagsara ang pinto. Pinilit niyang makatulog. Pilit iwinawaksi ang mga pangamba. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Elena, magpapainit lang ako ng tubig ah. Sige lang, kanina ka pagising. Hindi ako nakatulog eh. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Baka pagod ka lang. Masasanay ka rin dito. Magdadalawang linggo ka na dito eh, kaya dapat sanay ka na nga eh. Salamat sa inyo ha. Hindi ko deserve to. Deserve mo to. Gusto ko magbago ka. Basta wag mong isipin yung mga iniwan mo sa bar. Ang importante, magbabagong buhay ka na. Nang umagang yun, mas tahimik pa si Janice kaysa sa dati. Parang may kinikimkim na hindi maipaliwanag na takot. Pinagmamasdan siya ni Elena habang nakaupo sa mesa. Nakayakap sa sarili at nakatitig sa tasa ng kape na hindi man lang ginagalaw. Tinanong niya kung may problema. Ngunit ngumiti lang si Janice at sinabing pagod lang. Subalit may napansin si Elena. May bahagyang pasa sa leeg si Janice. Mabilis tumingin si Elena kay Jacob, ngunit umiwas ito ng tingin. Inisip na lamang niya na dati pa yun, ngunit hindi talaga siya kumbinsido. Ang hindi alam ni Elena, kagabi pa nagsimula ang unti-unting paglapit ng loob ni Jacob kay Janice. Mga tingin sa mga sandaling hindi nakikita ng asawa. At ang bahay na dati puno ng tiwala, ngayon ay puno ng hindi mapangalanang peligro. Janice, sasama ka ba sa grocery? Baka dito na lang muna ako. Medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Kung gusto mo, ako na lang ang sasama sa'yo, Han. Hindi. Kahit wag na, Jacob. Kaya ko naman mag-isa. Elena,
ayos ka lang ba? Bakit parang ang tahimik mo yata nitong mga nakaraan? Okay lang ako. Siguro pagod lang. Sige Han, ingat ka ha. Habang lumilibot si Elena sa grocery, hindi mawala sa isip niya ang pangyayari sa bahay. Ang mga tingin at hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan ni na Jacob at Janice. Sa bawat paghakbang niya, tila may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya. Hindi niya pa alam, subalit naroon na ang pakiramdam ng pagtataksil. Kahit na wala pa siyang matibay na ebidensya. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Tahimik na parang walang tao. Binuksan niya ang pinto ng sala. At doon niya unang naramdaman ang malamig na kilabot na babago sa buhay niya. May tsinelas ni Jacob sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Janice. At may mahihinang tunog na parang pagbulong sa loob ng silid. Huminga si Elena ng malalim. Jacob, nandyan ka ba? Wait, sandali. Huwag ka muna pumasok. Elena, bakit ang aga mo naman? Anong ginagawa niyo dyan? Nag-aayos lang ako ng gamit. Han, baka kung anong iniisip mo nagkakamali ka. Ayoko sanang mag-isip ng masama. Pero wag niyo naman sana akong gawing tanga. Hindi pumasok si Elena sa kwarto. Hindi siya sumigaw at hindi rin nagwala. Tumalikod siya at naupo sa sofa. Pilit hinahabol ang tibok ng puso niyang tila sasabog. Lumabas si Jacob pagkatapos ng ilang minuto, pawis at halatang kabado. Si Janice naman, hindi lumabas agad. Nakatingin lang si Elena sa kisame habang pinipigilang maiyak. Hindi niya pa alam noon, ngunit yon ang sandaling nagsimula ang galit sa puso niya. Galit na hindi niya alam kung paano mailalabas. Hindi niya pa alam na mauuwi ito sa desisyong hindi niya kailanman naisip na magagawa niya. Sa mga oras na yon, ang alam lang niya ay may mali. Malungkot siyang nagluto ng hapunan habang tahimik ang buong bahay. Hindi niya pa alam, ngunit naitatanim na ang unang binhi ng pagtataksil. Binhi na mamumunga ng sakit, galit at sa huli ay sumpa. Jacob, hindi ko na kayang itago itong nangyayari sa ating dalawa. Janice, hindi na natin dapat ginagawa to. Baka makita tayo ni Elena. Walang makakakita dito. Madilim tsaka busy si Elena sa loob ng bahay niyo. Pero ayoko malaman pa niya. Hindi niya deserve to. Tama na yung ilang beses na pagkakamali natin. Huwag mo na nga isipin yung pagkakamali natin. Tsaka pareho naman tayo nag-e-enjoy. Di ba nga ikaw naman yung una nag-alok sa akin ng bayad para lang patikimin kita? Bakit ngayon umaayaw ka na? Libre na nga lang to. Ay, Janice, hindi ko alam kung saan patungo to. Pero sana, huwag tayo mahuli. Ayokong iwan ako ng asawa ko. Ay nako, hindi naman niya tayo mahuhuli. Kaya wala siyang rason para iwan ka. Sa ngayon, halika na muna. Gawin na natin ulit at nasasabik na ako sa'yo. Halos hindi makagalaw si Elena sa mga narinig. Nakatago siya sa likod ng puno. Tumiim ang kanyang bagang. Ramdam niya ang bawat malalim na hininga nila. Bawat lapit ng mukha at bawat halik. Ang dibdib niya'y parang pinipiga. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang kaibigang tinulungan niya at inalagaan sa bahay, inahas ang asawa niya. Pilit niyang pinigilan ang sarili na sumigaw. Tila may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan niya. At ang puso niya ay tila nabutas. Hindi niya alam kung paano niya natiis yun. Ang mga tunog ng bulong at halikan nila ay malinaw sa kanya. Ang mga pangako, ang mga lihim at ang mga halik na dapat ay para sa kanya ay ibinigay sa iba. Pumasok sa isip niya na napuno na ang mundo ng sakit at pagkakanulo. Umupo siya sa lupa, tinatakpan ng mukha
at hindi makagalaw hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa, hindi siya nakita at napansin ng mga ito. Nang gabing yun, hindi siya nakatulog. Tinititigan lang ang asawa niyang mahimbing na ang pagtulog dala ng pagod sa kataksilang ginawa. Hanggang sa kinabukasan, Mang Temyong, kailangan ko po ng tulong. Hindi ko na kayang nakita ko kagabi. Anong nakita mo, Elena? Sabihin mo sa akin nang matulungan kita. Si Jacob po, ang asawa ko, at si Janice na matalik kong kaibigan. Naghahalikan po sila sa likod ng bahay at nauwi ang sa mas matindi pa nilang ginawa na hindi nila alam na nandun ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mong sakit at galit. Napakasakit nga niyan. Gusto mo bang may gawin ako para maibalik sa kanila ang sakit na ibinigay nila sa'yo? Opo, Mang Temyong. Hindi ko po gustong mamatay sila, pero gusto ko pong maramdaman nila ang pait na iniwan nila sa akin. May paraan. Pero Elena, kailangan mong maging handa sa lahat ng mangyayari. May konsensya ka pa ba? O handa ka na bang sumugal sa lakas ng barang? Handa po ako. Hindi ko na po kaya ang sakit na ginawa nila. Kailangan ko ng hustisya. Sige, may dala ka bang gamit nila? Kailangan ko ng hibla ng buhok, damit, at kahit maliit na bagay na may amoy o may kinalaman sa kanila. huminga ng malalim si Elena. Ramdam niya ang bigat ng bawat desisyon. Hindi niya inaasahan na aabot siya sa puntong ito na hihingi ng tulong sa mambabarang upang makapaghiganti. Ngunit ang sakit at pagkakanulo ay sobrang laki at tila wala ng ibang paraan. Inilabas niya ang maliit na panyo ni Jacob mula sa mesa sa sala at kaunting hibla ng buhok ni Johnny sa suklay nito na naiwan sa sofa. Iniabot niya yon kay Mang Temyong na tinignan ang mga gamit ng maigi. Ramdam ni Elena ang kakaibang halo ng kaba at kaunting tuwa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit handa na siyang magtiis sa bawat epekto ng kanyang gagawin. Elena, kailangan mong isipin ng mabuti. Ito ay hindi biro. Opo, Mang Temyong. Alam ko po. Pero kailangan nilang maranasan ng sakit ng galit ko. May 3 hakbang. Una, ito ay magbabalot ng enerhiya sa kanilang mga gamit. Ikalawa, bibigyan ko ng lakas ang hibla ng buhok at panyo. Ikatlo, mararamdaman nila ang kakaibang sakit na dulot nito. Paano po yun mangyayari? Hahawakan mo lang ito at isentro ang isip mo sa galit at sakit na iniwan nila sa'yo. Pansamantala mong kalimutan ang iyong konsensya. Dapat nakatuon lang ang isip mo sa galit mo. Handa po ako. Saan po ako magsisimula? Dito sa mesa, itaas mo ang mga gamit. Hawakan mo ng maingat at mag-concentrate ka. Ang lakas mo ang magpapagana sa lahat ng ito. Dahan-dahan, hinawakan ni Elena ang panyo ni Jacob at hibla ng buhok ni Janice. Ramdam niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad na para bang may sariling buhay ang mga bagay. Pinilit niyang ituon ang isip sa sakit na naramdaman niya kagabi. Habang ginagawa niya yon, pakiramdam niya parang lumalakas ang kanyang loob. Ang galit at sakit ay nagiging enerhiya. At habang tumatagal, pakiramdam niya ay may mga kakaibang kapangyarihan siyang hawak. Ang kapangyarihang ibalik ang sakit na naranasan niya sa mga nagdulot nito. Ngayon, Elena, nararamdaman mo na. Huwag kang matakot. Opo, ramdam ko na po. Ang init. Yan ang lakas ng galit at sakit na nararamdaman mo. Ipadama mo sa kanila na hindi mo makakalimutan ang ginawa nila. Opo, hindi ko sila hahayaan na lang sa mga ginagawa nila. Mararamdaman nilang dalawang sakit. Kung may konsensya ka, matatapos mo ito ng maayos. Pero tandaan mo,
May hangganan ng lahat. Huwag mong sobrahan ang galit. Alam ko po, hindi ko po gustong mamatay sila. Ang gusto ko lang, maramdaman nila ang pait. Pagkatapos ng ilang oras na konsentrasyon at gabay ni Mang Temyong, natapos na ang unang bahagi ng barang. Ramdam ni Elena ang bigas sa dibdib niya na parang nag-alis siya ng matinding bato mula sa puso. Ngunit may halo ring pagod at kaba. Alam niyang may mararamdaman sina Jacob at Janice bukas. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit nakahanda na siya. Pinagmasdan niya ang mga gamit. Ang panyo at hibla ng buhok na parang ordinaryong bagay lamang, ngunit puno na ng kanyang enerhiya. Pinayuhan siya ni Mang Temyong na magpahinga at huwag masyadong isipin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa puso ni Elena, may halo ng tuwa at pangamba. Alam niyang may pagbabagong mangyayari. At sa unang pagkakataon, siya mismo ay makakaramdam ng kaunting kapangyarihan na dati hindi niya inaasahan. Salamat po, Mang Temyong. Hindi ko po alam kung paano ito gagawin kung hindi po kayo tumulong. Walang anuman, Elena. Para ano pa at nangako ako sa tiyahin mo na tutulungan ka sa kahit na anong bagay na kailangan mo. Malaking tulong na po ito, Mang Temyong. O siya, sige na. Sa ngayon, umuwi ka at magpahinga. Bukas ay masasaksihan mo na ang simula ng paghihirap nila. Pag-uwi ni Elena, nanatili siyang tahimik. Naupo sa kwarto at iniisip ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya, iba na siya. Hindi na lamang isang simpleng babaeng nasaktan, kundi may kapangyarihang magpabago sa mga nakasakit sa kanya. Ngunit may halo ring takot na kung gaano nila mararamdaman ang sakit at paano kung sumobra siya. Alam niyang bukas ay mag-uumpisa na ang resulta ng barang at hindi na siya babalik sa dating Elena na nananahimik na lang sa isang tabi. Han, Janice, okay lang ba kayo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Ang sakit ng mga mata ko, Han. Hindi ko alam pero paggising ko ganito na. Yung sa akin naman parang may sumasakit sa tenga ko. Parang may kung anong gumagalaw lalo na sa loob ng ilong ko. Kahit na anong singa ko ayaw naman lumabas. Nako, baka may nakapasok lang na insekto sa loob, Janice. Hayaan mo at mamamatay din yan sa loob. Saka ikaw, Han, baka sore eyes lang yan. Huwag ka masyado mag-alala. Pero Elena, parang lumalala eh. Hindi na ako halos makakita oh. Ay, magpahinga na muna kayo. Tatapusin ko na lang itong pagluluto at dadalang ko na lang kayo ng pagkain. Saka ikaw, Han, susubuan na lang kita mamaya kung talagang hirap ka na makakita. Mawawala din yan pagkalipas ng ilang araw. Naranasan mo naman na yan dati, di ba? Oo, pero hindi naman ganito. Iba to eh. Hindi alam ni na Janice at Jacob na nagsisimula na ang epekto ng barang. Pakiramdam ni Janice, tila may maliliit na nilalang na sumisiksik sa ilong at sa loob ng tenga niya at may kakaibang kirot at pangangati. Tuwing iihi naman siya, tila may dumadampi sa kanyang pinakapribadong bahagi. Sobrang sakit na para bang pinuputol ang laman. Si Jacob naman, nararamdaman ang unti-unting pamamaga ng kanyang mga mata. Halos hindi na siya makakita sa liwanag. Tuwing iihi naman, lumalabas ang malapot at kulay berdeng likido sa halip na normal na ihi lang. Ngunit si Elena, pinipilit na magmukhang concern sa kanila. Ang sakit na nararamdaman nila ay sobra, ngunit hindi nila alam kung sino ang may gawa nito. Habang nagsasabi si Elena na aalagaan niya sila, mas tumitindi ang kanilang takot at pangamba. Hindi nila mawari kung bakit sila nagkakasakit ng ganito.
May tumalon sa ilong ko! Ipis! Ang mga mata ko, ang laki na at ang kirot. Halos hindi ko na maidilat. Shh! Kumalma nga kayo. Alam nyo ang OA nyo. Para yan lang eh. Elena, dumudugo na rin ang tenga ko. Saka ilang ipis na ang lumabas mula rito. Ano ba to? Normal pa bang nangyayari sa akin? Hindi na normal to, Elena. Please, dali mo na kami sa ospital. Wag na. Dito lang kayo. Saka hindi naman malalaya ang sakit nyo. At ayokong pumunta sa ospital. Gastos lang yon. Elena, naririnig mo ba ang sarili mo? Anong klaseng asawa ka? Matitiis mo ba na ganito na lang ako? Anong klaseng asawa ka rin ba? Anong karapatan mong husgahan ako? Ni minsan tinanong mo rin ba ang sarili mo kung anong klaseng asawa ka? Elena, anong ibig mo sabihin? Sakit! Aray ko! Mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ramdam ni Elena ang kaba. Si Janice sumisigaw sa takot at sakit at lumalabas sa ilong niya ang maliliit na ipis. Napapasinghap siya sa kirot ng tenga at sa pribadong bahagi ng katawan niya tuwing siya ay iihi. Si Jacob naman, halos hindi na makakita sa pamamaga ng mata at ang ihi niya patuloy sa pagiging malapot at berdeng likido. Ngunit pinipilit lang ni Elena na hindi malala ang kanilang kalagayan. Ganun pa man, unti-unting natatakot siya sa tindi ng sakit na naidulot niya sa dalawa. Elena, tulong! Ang sakit na! Yung iba bang bahagi ko may ipis. Lumalabas sila. Dito sa mismong pribadong bahagi ko. Naku, wala naman ako nakikita, Janice. Baka guni-guni mo lang. Hindi ko na kaya, nakakadiri. Ang dami nila lumalabas sa katawan ko. Bakit ganito? Paano nangyari to? Elena, Han, maawa ka sa akin. Ang sakit-sakit na ng mga mata ko. Pati na ang puson ko. Buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng sakit. Sandali lang, huminga ka lang muna. Mag-iinit lang ako ng tubig at baka sakaling makatulong yon. Sa bawat paghinga ni Elena, nararamdaman niya ang konsensya. Pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit walang tigil ang sakit na nararamdaman ng dalawa. Pinipilit nila na dalhin sila sa ospital, ngunit palaging tumatanggi si Elena. Hindi naman magawang umalis ni Janice dahil ni Singkong Duling wala siyang pera. Habang tumatagal, sumisigaw at umiiyak ang dalawa. Takot na takot sa mga nangyayari. Baka naman may nagawa kayong mali kaya nangyari sa inyong ganito. Elena, tama na nga yan. Hindi ka ba nag-aalala man lang sa amin? Anong klaseng kaibigan ka ba at parang wala kang pakialam? Ang sakit, Elena. Please, dali mo na kami sa ospital. Hindi. Hindi kayo gagaling sa ospital. Baka nga mas lalo pa kayong lumala dun eh. Elena, paano ba may papaliwanag to? Anong sakit naman to? Ang dami kasing ipis dito sa bahay niyo kaya siguro pumasok sa tenga at ilong ko. Paano ba mawawala to? Aba malay ko. Kayo lang naman na nakakaalam ng mga ginagawa niyo. Hindi natin alam baka may gumawa niyan sa inyo. Baka may naapakan kayong dalawa dyan sa likod bahay. Nandyan kayo gabi-gabi, di ba? Ano? Elena, Han, anong ibig mo sabihin? Alam ko ang lahat. Lahat ng ginawa niyo. Nakita ko kayo. Alam niyo ba kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin? Jacob, Janice, gusto niyo ba akong saktan sa ganitong paraan? Kayo ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Pero nagawa niyo akong lokohin. Elena, Han, please. Hindi ko alam kung paano. Elena, patawad. Hindi ko rin alam na alam mo na. Sobra lang na. Patawad. Patawad lang ba makakagamot sa kirot sa puso ko? Hindi niyo alam kung gaano kalalim ang sugat dito. Ngayon sabihin niyo, bakit niyo ginawa yun? Han, natukso ko. Pero hindi ko naisip na aabot sa ganito. Ayaw kitang iwan.
Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Elena, sobra rin ang ginawa ko. Hindi ko gusto masira ang pagkakaibigan natin. Natukso lang ako. Hindi ko sinasadya. Natukso lang? Hindi sinasadya? Kaya ganun kadali niyo akong lokohin at saktan? Hindi ko na kayo kilala. Hindi ko na alam kung kailan kayo dapat pagkatiwalaan. Malamig ang mga mata ni Elena, ngunit nanginginig ang katawan sa sama ng loob at sakit. Hindi siya nanunumbat lang. Nagpapakatotoo siya sa pinakamasakit na nangyari sa kanya. Ang mga salita niya ay parang mga kutsilyo na tumatagos sa konsensya ni na Jacob at Janice. Hindi makapaniwala si Jacob sa init ng galit ni Elena. Ang mukha niya ay basa sa luha at yugyog ang balikat sa pag-iyak. Patuloy si Janice na humihikbi at iniisip na ang dating pagkakaibigan nila ni Elena ay tuluyang masisira. Pareho silang natakot sa tindi ng emosyon ng babae sa harap nila. Hindi nila alam kung paano sisimula ng pagpapaliwanag. Ngunit kahit sa tindi ng galit at sama ng loob, naroon pa rin sa puso ni Elena ang maliit na bahagi na nagsasabi na may hangganan ang lahat, kaya pinipili niyang itama ang mali. Jacob, paano mo nagawang gawin to sa akin? Sa akin na nagtiwala sa iyo ng buong puso. Ang asawa ko, ang taong akala kong poprotekta sa akin. Ginawa lang akong tanga pagkatapos ng ilang taon nating pagsasama. Elena, mahal, please, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mawala ka. Nadala lang ako ng tukso. Iiwasan ko sana pero naging mahina ako. Mahina? Mahina para kalimutan mo ang lahat at saktan ako. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang. Nakaya ko pang magmahal sa taong nagkasala sa akin. Elena, ako rin. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Gusto ko pang panatiliin ang pagkakaibigan natin. Pero sobrang ginawa ko. Hindi ko na maibabalik pa ang nangyari. Sobrang ginawa niyo, Janice. Pero hindi ibig sabihin, gusto ko kayong patayin. Gusto ko lang maramdaman yung sakit na iniwan niyo sa akin. Natapos na ang barang. Pinapatawad ko na kayo. Pero hindi na ako babalik pa sa dati. Elena, please, patawarin mo ako. Mahal kita kahit may nagawa akong mali. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal na mahal kita, Elena. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal, Jacob. Tungkol na ito sa respeto at tiwala. Natapos na ang lahat. Huli na. Hindi na pwedeng ibalik pa. Basa sa luha ang mga mata ni Elena. Ang bawat salita ay may kasamang bigat at sakit na matagal niyang tinago sa loob. Ang pagtataksil, hindi niya kayang lunukin ang tahimik. Sa kabila ng galit, may kahinahunan siya na nagsasabi sa kanya kung paano ito tapusin ng maayos. Bigla siyang niyakap ni Jacob na luhaan at nanginginig. Hindi ko kayang mawala ka, Elena. Ngunit ramdam ni Elena na hindi na pwede. Ang pangyayaring yun ay patunay na kahit gaano ka paminahal, kapag nasira ang tiwala ay may hangganan ng lahat. Hindi siya pwedeng magbingi-bingihan na lang sa sakit. Lumapit din si Janice na luhaan at humingi ng tawad. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin, Elena. Ramdam sa boses ni Janice ang labis na pagsisisi. Saglit na natigil si Elena. Huminga ng malalim at malamig ang kanyang mga matang nangingiti ng bahagya sa paraang panatag. Tapos na. Tatapusin ko na ang lahat ng ito. Pero hindi na ako babalik sa dati. Jacob, Janice, lahat ng nasira, mananatili na lang. Natutunan niyo ang sakit at pagsisisi. At sana,
hindi nyo na ito gagawin pa sa iba. Mawawala na ang sumpa. Pero para malinaw, hindi na tayo babalik sa dati. Jacob, hindi na ako babalik pa sa'yo. Janice, tapos na rin ang pagkakaibigan natin. Elena, please. Hindi ko alam kung paano ko may babalik ang tiwala mo. I'm sorry. Paano pa ako mabubuhay kung wala ka na? Patawad, Elena. Hindi ko man maibalik ang pagkakaibigan natin. Pero nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng kabutihan mo. Basta natuto kayo, yun ang mahalaga. Natuto kayo sa hirap na idinulot nyo sa iba. Elena, pangako, hindi ko na uulitin. Sisikapin kong maging mas mabuting tao. Gagawin ko rin ang lahat para hindi na maulit ang pagkakamali ko, Elena. Nakatayo si Elena sa gitna ng bahay na ilang taon niyang tinuring na kanya, ngunit ngayon ay lilisanin na niya. Habang sina Jacob at Janice ay nakatayo, luhaan at napagtanto ang ginawa nilang kasalanan. Hindi niya sila pinatawad ng buong puso. Ngunit malinaw sa lahat na natapos na ang lahat ng kapangyarihan ng barang at galit niya. Nawala ang anumang sakit na nararamdaman ng dalawa. Ramdam ni Elena ang bagong simula. Isang simula kung saan siya ay panatag kahit masakit. Si Jacob naman, humihingi ng tawad sa bawat pagkakamali at naiintindihan na hindi na niya mababawi ang tiwala. Si Janice naman, napagtanto ang kabangisan ng sariling kalandian at handa ng baguhin ang sarili. Ang bawat pagpatak ng luha nila ay marka ng pagsisisi. Ngunit sa huli, si Elena ay nanindigan. Natutunan niya na kahit gaano mo kamahal ang tao, kapag nasira na ang tiwala, may hangganan din ang lahat. Natutunan niyang ipaglaban ang sarili. Natutunan niyang may hangganan ang pagpapatawad. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi lahat ng sakit ay kailangang ibalik sa galit, kundi sa aral at pagbabago. Umalis si Elena sa bahay nila ni Jacob. Alam niya na hindi na siya babalik sa dati. Hindi sa asawa at hindi sa kaibigan. Sa araw na yun, natutunan ng tatlo ang isang aral, na ang tiwala hindi basta-basta na ibibigay at kapag nasira, ang sakit ay hindi basta mawawala. Natutunan nilang ang galit, tukso at pagkakanulo ay may katumbas na hirap at pagsisisi. Para kay Elena, natutunan niyang ipaglaban ang sarili at huwag hayaang maging sunod-sunuran sa galit o sakit na ginawa sa kanya. Para kay Jacob at Janice naman, natutunan nila na ang bawat aksyon ay may epekto hindi lang sa sarili, kundi sa mga taong pinahahalagahan. At sa huli, bagamat may sugat at luha, may pag-asa pa rin. Natutunan nilang lahat na kahit gaano kasakit ang kamalian, ay may pagkakataong magbago, magsisi at matuto. Ang aral ng tiwala at pagkakaibigan ay huli nilang naiintindihan sa presensya ng sakit at pagluha. Isang aral na hindi malilimutan kahit na kailan. Wakas!